Sampung mga nakakatakot na castle sa Europe. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Europe ay nagtataglay ng maraming mga castles na kung saan ay nababalot ito ng iba't ibang mga misteryo at mga kababalaghan. Itinuturing itong nakakatakot dahil sa mga kwento ng apparitions at mga multo na nakikita dito, particular na ng mga bisita. At kung isa ka sa mga mahihilig sa horror o mga kwento tungkol sa kababalaghan, ay para sa iyo ang video na ito. Dahil sa video na ito ay pag-uusapan at aalamin natin ang 10 haunted castle na matatagpuan sa Europe. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Edinburgh Castle. Ang Edinburgh Castle sa Scotland ay isang kilalang haunted castle sa buong mundo. Nasa tuktok ito ng Castle Rock na isang dating bulkan. Maraming digmaan at trahedya ang naganap dito, kung kaya't maraming kwento tungkol sa multo at kakaibang pangyayari ang nagmumula dito. Samantala, isa sa mga kilalang multo dito ay ang isang bagpiper. Ayon sa kwento, may isang bagpiper na ipinadala para mag-imbestiga hinggil sa mga lihim na lagusan sa ilalim ng castle. At habang naglalakad, tumutugtog siya ng bagpipe para sundan ng mga sundalo sa itaas ang kanyang ruta. Bigla na lang nawala ang tunog at hindi na siya nakita muli. At hanggang ngayon ay sinasabing naririnig pa rin ang tunog ng kanyang bagpipe, lalo na tuwing gabi. Bukod dito, may kwento rin tungkol sa isang batang drummer. Unang nakita ang batang ito noong 1650, ilang araw bago maganap ang isang malaking labanan. Sinasabi na ito ay babala ng paparating na sakuna. Ang batang drummer na ito ay mayroong malakas na tunog ng drum at ayon sa mga nakakita, siya raw ay walang ulo. Dagdag pa rito, ang mga bilangguan sa ilalim ng castle na ginamit noong panahon ng digmaan ay puno rin ng mga kwento tungkol sa multo. Maraming bilanggo ang namatay dito dahil sa malupit na kalagayan. Sa mga selda ay nararamdaman ng mga bisita ang malamig na hangin, bigla ang kalungkutan at pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Madalas din silang makarinig ng mga kakaibang ingay at makakita ng mga anino na gumagalaw. Maliban pa rito, may isa pang kwento ay tungkol sa ghost dog, isang kilalang itim na aso na madalas makita malapit sa entrance ng castle. At ayon sa kwento, ang asong ito ay alaga ng isang sundalong namatay sa castle at nanatili ang kanyang espiritu. Dahil dito, maraming paranormal investigators ang pumunta sa Edinburgh Castle para suriin ang mga ulat na ito. Marami sa kanila ang nagulat tungkol sa mga kakaibang readings sa kanilang mga kagamitan, tulad ng biglaang pagbaba ng temperature at mga hindi maipaliwanag na tunog. Number 2, Bran Castle. Ang Bran Castle o kilala rin bilang Dracula's Castle ay isang kilalang castle sa Romania. Matatagpuan ito sa Bran, malapit sa Brasov, sa boundary ng Transylvania at Wallachia. Kilala ito hindi lang dahil sa ganda nito, kundi dahil din sa mga kwento tungkol sa multo at mga kababalaghan. Itinayo ang Bran Castle noong 14th century bilang depensa laban sa mga Ottoman. Sa ngayon, kilala ito bilang bahay ni Count Dracula, isang karakter na gawa ng writer na si Bram Stoker. Bagamat walang ebidensya na tumira dito si Vlad the Impaler, ang prinsipe ng Wallachia na nagsilbing inspirasyon kay Dracula, ay naging bahagi ito ng kasaysayan ng castle. Maraming kwento ang nagsasabing may mga multo at espiritu sa Bran Castle. At isa nga sa mga kilalang kwento ay tungkol sa isang matandang babae na may mahabang buhok na madalas makita sa iba't ibang bahagi ng castle. Naririnig ang kanyang pag-iyak tuwing gabi, lalo na kapag umuulan at malakas ang hangin. May mga ulat din ng biglang paglamig ng temperature sa ilang bahagi ng castle, ngunit walang maipaliwanag na dahilan hinggil dito. Bukod pa rito, isa pang kwento ng multo ay tungkol sa isang sundalo na namatay sa castle noong panahon ng digmaan. Ramdam daw ng mga bisita ang bigat sa kanilang dibdib at pagkahilo kapag nasa lugar kung saan siya pinatay. May mga kwento rin ng tunog ng mga armas at footsteps na parang mula sa isang hukbo na nagmamartsa sa mga hallway. Kaugnay nito, maraming paranormal investigators at ghost hunters ang pumunta sa Bran Castle para tingnan ang mga kababalaghan na nangyayari dito. Marami sa kanila ang nag-report tungkol sa iba't ibang paranormal activities tulad ng mga lumulutang na anino, hindi maipaliwanag na boses at biglang pagbukas-sara ng mga pinto at bintana. Ang mga ganitong karanasan ay nagbibigay ng karagdagang hiwaga sa castle. Samantala, hindi lang tungkol sa mga multo at kababalaghan ang meron sa Bran Castle.
Ito rin ay isang makasaysayang lugar na puno ng kultura at tradisyon ng Romania. Ang bawat silid, hallway at bahagi ng castle ay puno ng mga kagamitan na nagpapakita ng kasaysayan ng bansa. Ang mga tour guides dito ay nagbibigay ng mga kwento tungkol kay Dracula at sa kasaysayan ng castle at ng Romania. Number 3, Leap Castle. Ang Leap Castle sa County Offaly, Ireland ay isa sa mga pinakasikat na haunted castle sa mundo. Itinayo ito noong 13th century at puno ng mga kwento ng kababalaghan. Noong una, ang castle ay pag-aari ng Family O'Bannon at kalaunan ay napunta sa Family O'Carroll na kilala sa pagiging marahas. Ang Bloody Chapel ay isa sa pinakakilalang bahagi ng Leap Castle. Noong 1532, pinatay ng isang O'Carroll ang kanyang kapatid na isang pari habang nagmimisa. Dahil dito ay sinasabing naging haunted ang lugar. Maraming bisita at paranormal investigators ang nag-ulat na nakarinig sila ng kakaibang tunog, nakakita ng mga anino at nakaramdam ng malamig na hangin sa chapel. Mayroon ding elemental sa Leap Castle, isang masamang espiritu na may anyong tao pero pangit ang mukha. Sinasabing naroroon na ito bago pa man itinayo ang castle. Maraming paranormal investigators ang nagsabing nakaranas sila ng takot at nagkaroon ng mga sugat na hindi nila maipaliwanag matapos makita ang elemental. Maliban dito, isa pang kilalang bahagi ng castle ay ang oubliette, isang malalim na hukay na bilangguan. Noong 1922, natagpuan sa oubliette ang mga buto ng mahigit 150 na tao. Sinasabing ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili pa rin sa castle, nagpaparamdam sa pamamagitan ng kakaibang tunog at biglaang paglamig ng paligid. Maraming paranormal activities ang naiulat sa Leap Castle. May mga multo tulad ng White Lady, isang babaeng nakasuot ng puting damit na madalas makita sa paligid ng castle. Sinasabing siya ay biktima ng pagmamalupit at ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin natatahimik. Mayroon ding mga footsteps na naririnig, mga boses na nag-uusap at mga pinto na biglaang bumubukas at nagsasara. Gayun din, ang Leap Castle ay isang lugar na puno ng kasaysayan at misteryo. Ang mga kwento ng karahasan, trahedya at mga paranormal events ay nagbibigay dito ng kakaibang takot. Number 4, Hauska Castle. Ang Hauska Castle sa Bohemia sa Czech Republic ay isa ring kilalang haunted castle sa Europe. Itinayo ito noong 13th century dahil sa utos ni Ottokar II ng Bohemia, subalit maraming kwento at alamat ang bumabalot dito. Ayon sa pinakasikat na kwento, may isang gate to hell o pintuan patungo sa impyerno sa ilalim ng castle. Bago pa man itinayo ang castle, ay mayroon ng isang napakalalim na butas sa lupa. Sinasabing tahanan ito ng mga demonyo at masasamang espiritu. Maraming tao ang nagpatunay na nakakakita sila ng mga halimaw na lumalabas mula rito. At upang mapigilan ang paglabas ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa, ay tinakpan ang butas at itinayo ang castle sa ibabaw nito. Ang chapel naman ng castle ay nakapwesto mismo sa ibabaw ng butas upang hindi na makalabas pa ang masasamang espiritu. Gayun din, isa pang kilalang kwento ay tungkol sa mga bilanggo na ginamit para sa experimentations upang subukan ang epekto ng butas. Inalok sila ng kalayaan kapalit ng pagpayag nilang bumaba sa butas gamit ang isang lubid. Ang unang bilanggo na bumaba ay nagsimulang sumigaw pagkaraan ng ilang segundo. Nang hilahin siya pabalik, siya ay tila nag-edad ng 30 years at naging baliw dahil sa takot. Maraming ulat ang nagsasabi na patuloy pa rin ang presensya ng mga multo ng mga dating bilanggo at mga tagapagtanggol ng castle na namatay sa iba't ibang labanan. Bukod sa mga kwento, marami ring mga bumisita sa castle ang nagsasabing nakakakita sila ng mga anino at nakakarinig ng mga kakaibang tunog tulad ng mga footsteps at bulong. May mga ulat din ng biglaang pagbaba ng temperature at pagkakaroon ng malamig na hangin kahit sa loob ng mga saradong silid. Samantala, ang chapel naman ng Hauska Castle ay isa sa mga pinakanakakatakot na bahagi nito dahil dito madalas na nararamdaman ang presensya ng mga espiritu at nakakakita din ng mga apparitions. Ngunit sa kabila ng mga kwento, ang Hauska Castle ay nananatili pa rin bilang isang attraction para sa mga turista na mahilig sa mga paranormal activities. Ang architecture naman ng castle kasama ang mga frescoes at sinaunang artifacts ay nagbibigay ng pananaw tungkol sa buhay noong medieval period. Number 5, Chateau de Brissac.
Ang Chateau de Brissac ay isang castle sa Brissac-Quinsay sa France. Isa ito sa pinakamatataas na castle sa buong bansa at itinatag noong 11th century. Kilala ang castle na ito hindi lang dahil sa kagandahan nito, kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan. Ang pinakasikat na kwento ay tungkol kay Charlotte de Breze, anak ni King Charles VII at Agnes Sorel. Ayon sa kwento, siya ay pinatay ng kanyang asawa noong 1477 dahil sa pagtataksil. Tinatawag siyang La Dame Verte o ang Green Lady dahil sa kulay green na damit na suot niya tuwing nagpapakita siya. Maraming bisita at residente ang nagsasabi na nakita nila ang multo ni Charlotte na palakad-lakad sa mga hallway at silid ng castle. Kasama ng kanyang pagpapakita ay ang malamig na simoy ng hangin at mga kakaibang tunog. Bukod kay Charlotte, may iba pang mga kababalaghan na nangyayari sa castle. Madalas makarinig ang mga bisita ng mga footsteps sa hagdan at mga boses na tila nag-uusap kahit wala namang ibang tao. Minsan, makikita rin ang mga apparitions ng mga mandirigma at iba pang mga members ng mga mararangal na pamilya na nanirahan dito noon. Ang loob ng castle ay maganda at puno ng antique furniture, mga paintings at mga tapestry. Ang de Brissac family ang kasalukuyang nagmamay-ari ng castle na ito at dito rin sila naninirahan. Tinatanggap nila ang mga bisita na gustong makita ang kagandahan at kasaysayan ng Chateau de Brissac. Bukas sila sa pagkwento tungkol sa mga kababalaghan sa castle at hindi itinatanggi ang tungkol sa mga multong nagpapakita doon. Number 6. Ballygally Castle. Ang Ballygally Castle ay isa sa mga pinakakilalang haunted castles sa Northern Ireland. Matatagpuan ito sa Ballygally sa County Antrim, malapit sa shoreline ng Antrim Coast. Itinayo ito noong 1625 ni James Shaw mula sa Scotland. Ang castle ay isang magandang halimbawa ng Irish traditional castle na mayroong matibay na medieval architecture. Ang Ballygally Castle ay kilala dahil sa mga kwento ng multo. Ang pinakasikat na kwento ay tungkol kay Lady Isabella Shaw na asawa ni James Shaw. Ayon sa kwento, itinulak ni James si Lady Isabella mula sa mataas na bintana ng castle dahil sa kanilang hindi pagkakasundo. Sinasabing naghahanap siya sa kanyang anak noong siya ay itinulak. Dahil dito, ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa castle at nagpapakita sa mga bisita. Bukod kay Lady Isabella, may iba pang mga multo na nagpapakita sa castle. Kabilang dito ang isang Grey Lady na madalas makita sa mga hallway, pati na rin ang mga multo ng mga bata na naglalaro sa paligid. Minsan, may mga bisitang nagsasabing nakita nila ang mga sundalo at knights sa mga lumang bahagi ng castle. Marami ring mga bisita ang nag-ulat tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa castle. Kabilang dito ang biglaang pagbaba ng temperature, mga hindi maipaliwanag na ingay at mga apparitions. Ang silid ni Lady Isabella na tinatawag na The Ghost Room ay itinuturing bilang pinaka-haunted part ng castle. Maraming mga tao ang nagsasabing naririnig nila ang pag-iyak o mga footsteps sa paligid ng castle. Sa kabila ng mga kwento ng multo, maraming turista ang pumupunta sa Ballygally Castle. Isa na itong kilalang hotel na mayroong magaganda at modern facilities, ngunit pinanatili pa rin ang kasaysayan at architecture nito. Ang castle ay madalas ding pinupuntahan ng mga paranormal investigators dahil gusto nilang patunayan ang mga kwento ng multo at maranasan mismo ang mga kakaibang experiences dito. Gayon din, ang mga tao sa paligid ng castle ay may kani-kaniyang kwento tungkol sa Ballygally Castle. Ang ilan ay naniniwala na ang mga multo sa castle ay hindi mapaminsala at nagsisilbing tagapagbantay ng lugar. May mga nagsasabi rin na ang mga multo ay bahagi rin ng kultura at kasaysayan ng Ballygally at hindi sila dapat katakutan at sa halip sila ay dapat respetuhin. Number 7. Dragsholm Slot. Ang Dragsholm Slot o Dragsholm Castle ay isa sa mga pinakakilalang haunted castle sa Denmark. Matatagpuan ito sa Odsherred, Sjælland at itinayo noong 20th century bilang isang fortification. Dahil sa mahabang kasaysayan nito, maraming kwento ng kababalaghan ang bumabalot dito na nagbibigay ng kakaibang kulay at misteryo sa lugar. Naitayo ang Dragsholm Slot noong 1215 bilang isang fortification ng Bishop ng Roskilde. Naging bahagi ito ng maraming mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Denmark mula sa mga digmaan hanggang sa mga ginawang pananakop. Subalit, noong 16th century, naging pag-aari ito ng Danish Crown at ginawang kulungan para sa mga marangal na bilanggo. Ang disenyo ng castle ay combination ng Gothic at Renaissance style
at napapalibutan ito ng malalawak na garden at taniman. Samantala, isa sa mga pinakasikat na multo sa Dragsholm Slot ay ang White Lady. Ayon sa kwento, siya ay anak ng isang marangal na pamilya na ipinakulong sa castle dahil sa kanyang lihim na pag-ibig sa isang karaniwang tao. Sinasabing namatay siya sa kanyang selda at mula noon ay maraming bisita ang nakakita ng isang babaeng nakaputi na gumagala sa mga hallway ng castle. Bukod dito, mayroon ding kwento tungkol sa Grey Lady na isang server na gumaling mula sa sakit sa tulong ng isang manggagamot na naninirahan sa castle. Bilang tanda ng pasasalamat, ang kanyang multo ay nakikitang naglilinis at nag-aalaga sa mga kagamitan sa castle. Dagdag pa rito, isa pang kilalang multo ay si James Hepburn, ang 4th Earl of Bothwell, na naging asawa ni Mary, Queen of Scots. Siya ay dinala at ikinulong sa Dragsholm Slot matapos siyang hulihin ng mga kaaway. Sinasabing nabaliw siya at namatay sa castle at mula noon, ang kanyang multo ay nakikitang nakasakay sa kanyang kabayo sa paligid ng lugar. Maraming bisita ang nakarinig ng mga kalansing ng chains, footsteps at mga bulong kahit sa silid na walang tao. Ang biglaang paglamig ng temperature at kakaibang presensya ay karaniwang nararanasan ng mga taong naglilibot sa castle. Dahil dito, maraming paranormal investigators ang pumunta sa Dragsholm Slot upang tuklasin ang mga lihim nito. Sa kabila ng mga kwento ng kababalaghan, ang Dragsholm Slot ay isa sa mga pangunahing attraction sa Denmark. Subalit, ang castle ay na-renovate at ginawang isang luxury hotel na may 34 na kwarto at bawat isa ay may natatanging kasaysayan at designs. Bukod sa pagiging isang hotel, ang castle ay mayroon ding mga fine dining restaurant na nag-o-offer ng local foods at alak mula sa sariling taniman ng ubas ng castle. Number 8. Frankenstein Castle. Ang Frankenstein Castle o Burg Frankenstein ay isang sikat na haunted castle sa Germany. Matatagpuan ito sa Odenwald Mountains sa southern Hesse, malapit sa lungsod ng Darmstadt. Ang castle ay mahigit 1,000 years old na at unang nabanggit noong 1252. Kilala ito sa mga kwento ng kababalaghan at mga alamat. Isang kilalang kwento tungkol sa Frankenstein Castle ay tungkol kay Johann Conrad Diepel, isang alchemist at anatomist na ipinanganak sa castle noong 1673. Nag-aral siya ng theology, philosophy at medicine at naging eksperto sa alchemy. Sinasabing gumawa siya ng mga experimentations sa paglikha ng elixir of life at nagsagawa ng experimentations sa mga bangkay. Maraming naniniwala na ang kanyang mga gawain ang naging inspirasyon ni Mary Shelley sa kanyang nobelang Frankenstein noong 1818. Kahit walang direktang ebidensya na may connection si Shelley kay Diepel, ang mga alamat tungkol sa kanya ay bahagi pa rin ng kasaysayan ng castle. Bukod kay Diepel, marami pang ibang kwento ng kababalaghan ang nauugnay sa Frankenstein Castle. Maraming tao ang nagsasabing nakakakita sila ng mga multo at iba pang paranormal activities sa castle. May mga ulat din ng mga kakaibang liwanag, tunog at mga aninong gumagalaw sa dilim. Ang mga bisita at mga paranormal investigators ay naguulat ng mga malamig na lugar sa castle at pakiramdam na sila ay parang sinusundan. Tuwing Halloween, ang Frankenstein Castle ay nagiging sentro ng malaking pagdiriwang para sa mga mahilig sa horror experiences. Ang Halloween at Frankenstein Castle ay isa sa pinakamalaking Halloween events sa Germany. Nagtatampok ito ng mga haunted houses, mga actors na nakabihis bilang creatures of the night, at iba't ibang palabas na naglalayong takutin at aliwin ang mga bisita. Ang kasaysayan ng castle, kasama ang mga makabagong kwento ng kababalaghan, ay nagiging isang kakaibang karanasan para sa lahat ng dumadalo dito. Sa kabila ng pagiging haunted castle nito, ang Frankenstein Castle ay isa ring mahalagang historical place. Ang architecture nito na nagtatampok ng iba't ibang phases ng construction nito mula sa Middle Ages hanggang sa Renaissance ay nagpapakita ng kasaysayan ng rehiyon. Number 9. Moosham Castle. Ang Moosham Castle sa Austria ay kilala bilang isa sa mga pinakanakakatakot na castle sa Europe. Itinayo ito noong 12th century at dumaan sa iba't ibang kamay sa paglipas ng panahon. Ang kastilyo ay puno ng mga kwento ng kababalaghan at mga multo dahil sa madilim na kasaysayan nito. Samantala, noong 17th century, ginamit ang Moosham Castle sa mga Salzburg witch trials. Mula dito ay daan-daang mga kababaihan at kalalakihan ang pinaghinalaang mangkukulam
tinortyo at pinatay. Maraming naniniwala na ang mga kaluluwa ng mga biktima ay nananatili pa rin sa castle at naghahanap ng hustisya at nagpaparamdam. Dagdag pa dito ay marami ring mga ulat ng mga paranormal activities sa castle. May mga bisita at manggagawa na nagsasabing naririnig nila ang mga kakaibang tunog tulad ng iyak at mga yapak ng paa kahit walang tao. May mga nakakakita rin ng mga anino o lumulutang na mga anyo, lalo na sa mga lugar kung saan naganap ang mga pag-uusig. Madalas ding maranasan ang biglaang lamig sa iba't ibang bahagi ng lugar. Gayon din, isa sa mga kilalang kwento tungkol sa Moosham Castle ay ang tungkol kay Blood Countess Elizabeth Bathory. Bagamat mas kilala siya sa kanyang castle sa Hungary, may mga nagsasabing minsan siyang nanirahan sa Moosham Castle at nagsagawa ng madugong ritual dito. Ang kwento tungkol sa Blood Countess ay nagdaragdag pa ng takot at misteryo sa nasabing lugar. Subalit, sa kabila ng mga nakakatakot na kwento, ay patuloy pa rin na dinarayo ang Moosham Castle ng mga turista at mga naghahanap ng kakaibang karanasan. Maraming paranormal investigators at ghost hunters ang pumupunta dito upang maghanap ng ebidensya ng mga multo at kababalaghan. Ang mga guided tours sa castle ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na maranasan ang kasaysayan at kababalaghan ng lugar, na tila binubuhay ang mga kwento ng nakaraan. Bukod sa pagiging haunted castle nito, ang Moosham Castle ay isang makasaysayang yaman. Ang mga architectures nito na nagpapakita ng mga styles mula medieval hanggang Renaissance ay nagsisilbing patunay tungkol sa kahalagahan ng castle sa kasaysayan ng rehiyon. Ang mga koleksyon ng mga antiques at mga artifacts sa loob ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa buhay at kultura ng mga taong nanirahan dito sa paglipas ng panahon. Number 10, Predjama Castle. Ang Predjama Castle sa Slovenia ay isang kamangha-manghang castle na itinayo sa loob ng isang kuweba sa gilid ng isang mataas na bangin. Bukod sa natatanging itsura nito, kilala rin ang lugar sa mga kwento ng mga multo. Itinayo ito noong 13th century at naging tahanan ng maraming maharlika at mandirigma. Samantala, ang pinakakilala sa mga nanirahan dito ay si Erazem Lueger, na isang mandirigmang kilala sa pagiging matapang at madiskarte. Ayon sa kwento, siya ay parang si Robin Hood dahil nagnanakaw siya sa mga mayayaman para ibigay sa mga mahihirap. Subalit, namatay siya sa isang malupit na paraan matapos siyang ipagkanulo ng isa sa kanyang mga tauhan. Dahil sa madugong kasaysayan nito, maraming naniniwala na pinamamahayan ng mga multo ang castle. Maraming mga nagsasabi na nakakakita sila ng mga anino, nakararamdam ng biglaang lamig at nakakarinig ng mga yapak at boses kahit walang tao. Kaugnay nito ay pinaniniwalaan na ang isa sa mga multo dito ay si Erazem, na bumabalik upang bantayan ang kanyang yaman at maghiganti sa mga nagkanulo sa kanya. Bukod kay Erazem, may mga kwento rin ng mga multo ng mga sundalong namatay sa mga labanan malapit sa lugar. Sinasabing nagpapakita sila bilang mga anino o pabulong na tinig sa mga tahimik na bahagi ng castle na nagbibigay ng dagdag na takot sa mga bumibisita. Maliban pa dito, ang isa pang kamangha-manghang aspeto ng Predjama Castle ay ang architectures nito. Dahil sa lokasyon nito sa loob ng isang kuweba ay nagkaroon ito ng natural na proteksyon laban sa mga kaaway. Mayroon din itong mga lihim na lagusan na ginamit ni Erazem upang makapasok at makalabas ng castle habang siya ay inuusig. Ang mga lagusang ito ay patuloy na dinarayo at pinag-aaralan ng mga adventurers at mga researchers. At para naman sa mga mahilig sa paranormal, ang Predjama Castle ay nag-o-offer din ng mga guided tour. Ang mga ito ay nagkukwento tungkol sa detalyadong kasaysayan ng castle, pati na rin ang mga kwento ng mga multo at kakaibang pangyayari. Marami sa mga bumibisita ang nagsasabing hindi nila malilimutan ang kanilang karanasan sa lugar dahil sa takot at hiwaga na dulot nito.